Ako po si Glenda. Mahilig akong sumali sa mga beauty pageant. Bata pa lang kasi ako ay gustong-gusto ko na ang magpahid ng mga kolorete sa muka, magsuot ng magandang damit at matataas na sapatos. Nanonood din ako ng mga beauty pageant sa TV, pati na rin sa mga piyestahan. Talagang yan na ang pangarap ko noon pa man, ang maging beauty queen. Hindi ko akalain na dahil sa pangarap kong ito ay mararanasan ko ang isang nakakatakot na karanasan. Yung tipong isusuko mo na ang buhay mo para hindi mo na maramdaman ang hirap. Nagsimula ang lahat nang mabalitaan ko ang isang beauty contest sa kabilang bayan. Sinabihan ko agad yung mga kaibigan kong kapwa kontesera. Sanay kasi kami na magkakasamang lumalaban sa mga pageant sa kung saan saang bayan. Healthy competition lang naman sa amin. Kung sino ang manalo ay yun ang manlilibre. Kung matalo naman kaming pare-pareho ay sabay-sabay kaming iiyak at pagbibintangan ng kalaban na dinaya kami. Pero hindi naman namin sineseryoso yun. Para lang gumaan ang pakiramdam namin, kaya iniisip na lang namin na nadaya kami. Excited ang mga kaibigan kong sina Bibet, Susan at Lira sa gaganaping beauty pageant sa kabilang bayan. Ito yung Mutya ng San Isidro. Medyo may kalakihan ang premyo, kaya pinaghahandaan talaga namin. Pinangutang pa ng mama ko yung mga gagamitin ko para doon. Nung mismong araw na yon, hindi namin inaasahan na hindi magiging maayos yung kalakaran. Matagal bago nagsimula yung pageant. Sobrang init pa sa kubol na pinagdalhan sa mga contestants habang naghihintay. Init na init kaming lahat, lalo at nakasuot na kami ng gown. May hinihintay pa raw kasing dumating. 2 sa mga judges sa pagkakatanda ko. Kaya naman ang nangyari para kaming sinisilaban doon sa loob ng kubol. Kaya naisipan kong lumabas muna at magpahangin. Tapos bumili ako ng maiinom kasi init na talaga ako. Nung makita ako ng organizer ay pinagalitan ako at pinabalik sa loob ng kubol. Pagpasok ko roon ay nakasalubong ko ang isa pang contestant na palabas naman. Nagkabanggaan kami at natapunan ko siya ng hawak kong soft drinks. Nabasa yung gown niya, kaya gano'n na lang yung paghingi ko ng sorry. Galit na galit siya at sabi ay sinadya ko raw yun. Tapos bigla pang nag-announce yung host na magsisimula na yung pageant. Kaya lalong nagalit yung natapunan ko ng soft drinks na nakilala ko sa pangalang Melody. Kasi hindi na niya nagawang magpalit. Yung nanay niya ang sama ng tingin sa akin. Dahil doon, hindi na ako napalagay. Hindi ko naman sinasadya yun, pero pakiramdam ko talaga ay nakagawa ako ng malaking kasalanan. Buong gabi akong balisa dahil natatakot ako sa kakatwang tingin sa akin ng nanay ni Melody. Maski si Melody, sa tuwing mapapatingin siya sa akin ay sumasama yung mukha niya. Sa kabila nun ay nasungkit ko pa rin yung grand prize. Kaya lalong sumama ang aura sa akin ng mag-ina. Sila lang ang hindi bumati sa akin. Bago tuluyang umalis ay tinignan uli ako ng makahulugan ng nanay niya. Ayoko na lang patulan dahil natatakot talaga ako. Pauwi na kami nung mabanggit ko yon sa mga kaibigan ko. Kaya pala raw kahit nanalo ako ay parang sobrang balisa ako. Parang hindi talaga ako masaya kasi may bumabagabag pala sa akin. Inamin ko sa kanila na natakot ako doon sa mag-ina. Hindi man ako kinumpronta nung nanay ay parang ginigilitan naman ako ng leeg kung makatingin sa akin. Nung gabing yon, nagsimula na akong makaramdam ng kakaiba sa katawan ko. Patulog na ako nun nung maramdaman kong parang may kumagat sa aking insekto sa kaliwang balikat ko. Pero wala naman akong nakita. Chinek ko yung bintana. Nakalimutan ko palang isara, kaya siguro may nakapasok na insekto. Puro puno pa naman sa labas at malapit din kami sa ilog. Tapos noon ay nilagay ko sa number 3 yung electric fan.
Pinikit ko na ulit yung mga mata ko nung makarinig naman ako ng parang tunog ng bubuyog na bumubulong sa tenga ko. Kaya dumilat ako ulit. Nagpalinga-linga. Hinahanap ng mga mata ko yung bubuyog na yon. Pero wala akong nakita. Ang ginawa ko, nagtalukbong na lang ako ng kumot. Kaso kahit nakatalukbong na ako, parang ramdam ko na meron talagang umaaligid na insekto sa akin na hindi ko nakikita. Kaya kinabahan ako. Bumangon ako at ginamit ko yung pang-spray ng ipis. Inisprayan ko yung buong paligid ng kwarto ko. Ewan ko lang kung hindi pa matsugi yung insektong yon. Ang nakakagulat ay naroon pa rin yung hindi ko nakikitang insekto sa kwarto ko. Nararamdaman ko pa rin yung paglipad-lipad sa harapan ko at pati yung pag-ugong ng animo bubuyog. Kinabahan na talaga ako. Nagtalukbong ulit ako ng kumot at pinilit kong makatulog. Hindi ko alam kung anong oras na ako nakatulog nun. Kaya naman kinabukasan paggising ko, aandap-andap pa rin ako. Dahil alam ko na hindi nga ako nakatulog ng maayos. Sanay na ako na kapag bagong gising ay humaharap ako sa salamin. Tapos sa bintana naman dudungaw. Maghihikab sana ako. Pero naudlot ang paghikab ko nang makita ko sa harap ng mababang gate namin yung nanay ni Melody. Habang naglalakad ito padaan sa amin ay tumingala ito sa akin. Ganun pa rin yung tingin niya. Makahulugan pa rin. Sa takot ko ay sinara ko agad yung bintana. Napaisip ako, sa kabilang bayan ako lumaban ng pageant. Hindi ko alam na taga roon din sila. Matagal na ako sa lugar namin pero ngayon ko lang nakita ang matandang yon na dumaan sa harap ng gate namin. Natakot talaga ako. Pinalipas ko ang ilang saglit bago unti-unti kong binuksan ulit yung bintana. Chinek ko kung nandoon pa siya. Medyo nakahinga ako ng maluwag nang makita kong wala na siya ron. Baka naman taga roon lang talaga sila at napadaan lang talaga. Masyado lang akong napaparanoid. Mahilig kasi akong manood ng mga horror movies. Kaya siguro ganon. Kung ano-ano ang naiisip ko. Pero ewan ko ba, lumipas ang buong araw na hindi nawawala sa isip ko ang mag-inang yon. Parang may kakaiba talaga sa kanila na hindi ko maipaliwanag. Sinabi ko yon sa mga kaibigan ko nung nagkita-kita kami nung hapon. Pinagtawanan lang nila ako. Panay daw kasi ang isip ko sa nangyari. Kung minsan hindi naman talaga maiiwasan sa mga ganoong laban ang magkaroon ka ng kagalit o kainisan. Para naman daw akong bago sa pagiging kontesera. Kaya lang sabi ko sa kanila, sa dami ng naging karanasan ko sa pageant, ngayon lang ako talaga natakot. Pinutol ng kaibigan kong si Lira ang pagsasalita ko nung mapansin niya ang insektong nakadapo sa braso ko. Hinampas niya yon, kaso nakalipad. Sinundan ko ng tingin yung insekto na sa tingin ko nga ay maliit na uwang o salagubang. Pero yun nga, maliit na maliit lang. Habang tinitignan ko yon na lumilipad palayo, ay nakaramdam ako ng matinding pangingilabot. Pag uwi ko sa amin ay nakaramdam ako ng pangangati. Hindi ko sigurado kung nakagat ako ng insekto. Basta bigla na lang akong nangati. Lalo na yung bandang braso ko kung saan nakita ni Lira yung nakadapong insekto. Para mawala yung pangangati ko ay nagpunta ako sa banyo at naligo. Kinuskus kong mabuti yung katawan ko. Pagkatapos kong maligo, naghanda na ulit ako sa pagtulog. Hindi na ako kumain dahil medyo masama ang pakiramdam ko. Binagsak ko yung sarili ko sa kama. Kung nung nakaraang gabi ay hindi ako makatulog sa mahiwagang insekto na yon na gumagambala sa akin, nung sumunod na gabi naman ay yung pangangati naman ng katawan ko ang hindi nagpatulog sa akin. Naligo na ako. Dapat presko na yung pakiramdam ko. Pero nangangati talaga ako. Kahit anong pagkamot sa katawan ang gawin ko, ay hindi pa rin nababawasan yung pangangati.
Lumabas ako ng kwarto. Pinuntahan ko yung mama ko. Ang ginawa ni mama ay kinuha yung pamahid niya at papahiran sana yung katawan ko. Nung pag-angat niya ng damit ko sa likod, ay gano'n na lang yung panlalaki ng mga mata niya. Puro butlig daw kasi yung likuran ko. Saan daw ba ako nagsusuot? Pilit kong tinignan yung likod ko sa salamin. Nanlaki rin yung mga mata ko. Wala naman akong allergy at wala akong maisip na pwedeng pagmulan nun, maliban sa insektong nahihiwagaan ako. Yung buong gabi na yon ay hindi talaga ako nakatulog kasi pakiramdam ko yung pangangati ko ay hindi sa labas ng katawan kundi sa loob mismo ng katawan ko nang gagaling. Kaya kahit anong kumot ko ay hindi natatanggal yung kati. Umiiyak na ako sa mama ko. Sabi ko dalhin na ako sa doktor kasi hindi ko na matiis. Kaya lang yung lugar namin ay malayo sa mga pagamutan at lalong malayo sa ospital. Kaya hinintay pa naming mag-umaga bago ako nadala ni mama sa doktor. Matapos akong suriin ng doktor ay niresetahan ako ng gamot pati pamahid. Medyo napanatag ako. Palabas na kami ng pagamutan nang habulin kami ng kasabay naming pasyente. Sabi niya sa mama ko, mukhang hindi maganda ang tingin niya sa braso ko, pati yung nasa likod. Nasilip daw niya kanina nung chinecheck ako ng doktor. Huwag daw sana naming mamasamain. Pero tingin niya kung hindi kulam ay barang yon. Kaya mas mainam daw kung patitignan din namin sa albularyo. Nginitian ni mama yung ale at nagpasalamat. Pero sabi sa akin ni mama, hanggat maaari daw ay ayaw niyang paniwalaan ang mga ganoong bagay. Nung nabili ko na yung gamot at nagamit ko na rin yung niresetang pamahid, ay hindi naman nabawasan yung pangangati ng katawan ko. Walang epekto sa akin. Kaya nagsabi ako kay mama na baka nga kailangan kong magpatingin sa albularyo. Hindi naman kumontra si mama kahit ayaw niya sanang maniwala sa ganun. Pero sabi niya, magpasama na lang ako sa kaibigan ko kasi kailangan niyang pumasok sa trabaho. Si Lira ang sumama sa akin kasi sina Bibet at Susan ay may kanya-kanyang lakad nung araw na yon. Albularyo ang tiyuhin ni Lira at doon niya ako dinala. Tinignan agad nito yung mga butlig sa katawan ko. Umiiling siya at sinabing hindi yun kulam. Mas malaki ang posibilidad na isa yung likha ng barang. Pero para makasiguro ay sinuri niya akong mabuti. Habang sinusuri ay tinanong niya ako kung meron daw ba akong nakaalitan, nakasagutan o nagawan ng hindi maganda. Walang ibang pumasok sa isip ko nun kundi yung babae sa pageant na natapunan ko ng soft drinks, si Melody. Kasi sa simula pa lang ay natakot na ako sa kanilang mag-ina. Sa mga tingin pa lang nila, parang nakaramdam na ako ng hindi maganda. Kaya yun din ang sinabi ko sa albularyo. Hinawakan ng albularyo yung mga butlig sa likuran ko at sabi, kung totoo ang hinala niya na barang yun, ay kailangan ko raw ihanda ang sarili ko dahil nagsisimula pa lang ito. At sabi pa niya na ang barang ay mas matindi kaysa kulam. Kaya lalo akong nakaramdam ng matinding takot para sa sitwasyon ko. Habang naglalakad pa uwi mula sa bahay ng albularyo, hindi ko inaasahan na makikita ko ulit ang nanay ni Melody. Nakasalubong namin. May kalayuan ng bahay ng albularyo sa lugar namin, kaya nagtataka ako kung bakit nakita ko na naman ang matandang yon na kinatatakutan ko. Natanong ko tuloy sa sarili ko kung taga saan ba talaga siya. Humigpit ang kapit ko sa braso ni Lira nung magtama ang tingin namin ng matanda. Gusto ko sanang ngitian, baka sakaling magbago ang aura niya sa akin. Pero hindi ko nagawang ngumiti dahil napakaseryoso ng tingin niya sa akin. Hindi ko talaga maiwasan na hindi matakot. Nung nakalampas na siya sa amin,
ay naisipan ko siyang lingunin. Paglingon ko ay lalo akong natakot dahil nakalingon din siya sa akin. Minadali ko na si Lyra sa paglalakad papunta sa paradahan ng tricycle. Sabi naman ni Lyra, bakit hindi na lang daw namin kausapin. Humingi ulit ako ng sorry para mapanatag na raw ako. Kung totoo na ito ang bumabarang sa akin, ay baka mapagbago namin ng isip kung kakausapin ulit namin. Pumayag ako sa sinabi ni Lyra. Kaya lang nung pumihit na kami pabalik para lapitan ito, ay hindi na namin nakita. Luminga-linga kami sa paligid pero hindi na namin matanaw kung saan ito nagtungo o lumiko. Tinapik ako ni Lyra sa balikat. Sabi niya ipagtatanong na lang daw niya kung saan nakatira si Melody para puntahan na lang namin sa bahay. Pag-uwi ko sa bahay, bumigat na ang pakiramdam ko. Para bang may nakadagan sa mga paa ko kapag ihahakbang ko. Tapos yung pangangati sa loob at labas ng katawan ko ay hindi na lang basta pangangati. Nanghahapdi na rin, kaya iniiwasan ko na talagang kamutin. Sinalat ko yung leeg ko dahil pakiramdam ko ay ang init-init ng katawan ko. Pero paghipo ko naman sa leeg ko ay hindi naman mainit. Wala naman akong lagnat. Kinatok ako ni Mama sa kwarto. Binilihan pala niya ako ulit ng mga gamot. Pero ayoko nang inumin yon dahil sa halip na bumuti ang pakiramdam ko, para bang lalo lang sumasama. Sinabi ko kay Mama ang resulta ng pagpapatingin ko sa albularyo, kaya natakot din siya. Gusto niyang puntahan yung albularyo at kausapin, pero sabi ko, kami na ang bahala ni Lyra. Ayoko rin kasing maabala ang trabaho ni Mama dahil siya lang ang kumakayod para sa pamilya namin nung panahon na yon. 3 kaming magkakapatid na puro nag-aaral pa. Second year college na dapat ako, pero napahinto ako dati dahil sa kakulangan sa pinansyal. Ang tatay namin matagal nang sumakabilang buhay. Nung gabing yon, nakatanggap ako ng tawag mula kay Lyra. Alam na raw niya kung saan nakatira sina Melody. Doon din pala sa kabilang bayan kung saan dinaos yung pageant na sinalihan namin. Pero wala na ang mga ito roon. Hindi raw alam ng kapitbahay kung saan lumipat ang mag-ina at kung bakit umalis ang mga ito doon. Dahil sa nalaman ko, bigla akong nag-alala. Posibleng dito lang din sa malapit sila nakalipat dahil 2 beses ko nang nakita ang nanay niya sa harap mismo ng gate namin at nun ngang nakasalubong namin ito malapit sa bahay ng albularyo. Habang patuloy na hinahanap ng mga kaibigan ko si Melody, ako naman ay nanatili na lang nakahiga sa kama ko. Hindi ko na magawang tumayo dahil sobrang bigat at sama talaga ng pakiramdam ko. Pinuntahan na ako ng doktor sa bahay, pero matapos akong eksaminin ay wala naman itong nakitang diferensya sa akin. Kaya mas lalong lumakas ang kutob ko na baka nga tama yung albularyo. Binabarang ako. Pinuntahan din ako ng albularyo. Lagi niyang tinatanong kung anong nararamdaman ko sa loob ng katawan. Sinasabi ko naman ang totoo at sa pagkakataon na yon ay nahihirapan na talaga ako. Nung gabing yon, antok na antok ang pakiramdam ko pero hindi ako makatulog. Tapos bigla na lang may nagliparang insekto sa paligid ko kaya napasigaw ako sa takot. Tinawag ko si Mama at mga kapatid ko. Pagpasok nila sa silid ay wala na silang nakita. Wala na yung mga insektong nakita ko. Dahil sobrang nag-aalala na si Mama sa akin, kaya sinamahan na niya ako sa kwarto. Naglatag siya ng banig sa lapag para doon na rin matulog. Binantayan niya ako buong magdamag. Nung umaga na, pumasok na si Mama sa trabaho at mag-isa na ulit ako sa silid. Doon ko na naranasan yung sobrang panghihilakbot ko dahil ramdam na ramdam ko talaga
na may gumagalaw na maliliit na hayop sa loob ng katawan ko. Parang mga uod o insektong hindi ko mawari. Basta alam ko na gumagalaw sila sa loob ng katawan ko. Kaya takot na takot ako. Lalo na nung maya-maya pa ay naramdaman ko na naman na para akong nasusuka. Parang babaliktad yung sikmura ko. Yun bang akala mo nakasakay ka sa bus tapos hilong-hilo ka sa biyahe? Ganon ang nararamdaman ko. Hanggang sa bigla na lang may lumabas na insekto mula mismo sa bibig ko. Tapos sa ilong. Nanlalaki yung mga mata ko. Nataranta ako pero hindi ako makasigaw. Hindi ako makahingi ng tulong. Pilit kong ginagalaw yung mga kamay ko, pati paa. Kaso parang ang bigat ng mga ito na para bang may nakadagan. Mabuti na lang at pumasok ang isa sa mga kapatid ko na si Gwen. Nakita niya yung insektong naglalabasan sa bibig ko. Napatili siya sa takot. Tinignan ko siya at alam kong alam niya na humihingi ako ng tulong. Kahit takot na takot din siya ay tinulungan niya akong makaupo sa kama dahil nahihirapan na akong huminga sa mga insektong naglalabasan sa bibig ko. Nung maiupo niya ako ay tsaka natuloy ang pagsuka ko. Tapos kinuha niya ako ng tubig. Pansamantalang naginhawahan ang pakiramdam ko. Nung makainom ako ng tubig, inutusan ko yung kapatid ko na puntahan yung albularyo. Kailangan ko kako ng tulong nito. Agad namang sumunod yung kapatid ko. Pag alis niya, nahiga ulit ako at pinakiramdaman ng sarili. Yung ginhawang naramdaman ko ay saglit lang talaga. Ayan na naman, nararamdaman ko na naman ulit sa loob ng katawan ko yung mga naggagapangan doon. Pumikit ako at nagdasal ng taimtim. Dumating ako sa punto na kinu-question ko na ang Panginoon dahil alam ko naman na wala akong nagawang mabigat na kasalanan para parusahan ako ng ganun. Takot na takot ako. Iniisip ko kung malalampasan ko ba yon, kung mabubuhay pa ba ako o yun na ang magiging katapusan ng buhay ko. Pagdating ng albularyo ay chinek agad nito ang mga butlig sa katawan ko. Mga dating butlig, pero sa pagkakataong yon ay nagmistulang bukol na ang mga ito. Nakita ko yung labis na pag-aalalang rumihistro sa mukha ng albularyo. Napapailing siya habang nakakunot ang noo. Hinawak-hawakan niya ng marahan yung mga bukol. Nung makauwi na si Mama, kinausap siya ng albularyo nang nakadistansya sa akin. Akala nila natutulog ako, pero nakapikit lang ako at nakikinig sa usapan nila. Sabi ng albularyo kay Mama ay patuloy naman daw siyang gumagawa ng paraan para matulungan ako mula nang dalhin ako ni Lyra doon sa bahay niya. Kaya lang daw, sadyang malakas ang mambabarang na tumitira sa akin. Yung mga bukol ko raw sa katawan ay kailangan niyang mabantayan dahil alam niya na hindi lang yun basta mga bukol. Sabi pa ng albularyo, ang mga bukol na yon ay magsisilbing itlugan ng mga insekto. Kaya sa oras na magputukan ang mga ito, ay maglalabasan mula sa loob ng mga bukol na yon ang mga insektong ikinulong doon ng barang. Bukod pa yon sa mga insektong nasa loob ng katawan ko. Kaya napakadelikado raw. Narinig ko ring sinabi ng albularyo na meron siyang kaibigan na mambabarang. Susubukan daw niya itong hingan ng tulong. Baka sakaling sabihin sa kanya nito kung paano malulunasan ang ganoong klaseng barang na ikinapit sa akin. Sa mga narinig ko ay para talaga akong sinakluban ng langit at lupa. Wala akong ginawa kundi umiyak habang tinitiis ko ang hirap ng katawan na nararanasan ko. Umaasa na lang ako na sana nga ay makatulong ang kaibigan ng albularyo na mambabarang. Pinuntahan pa ng albularyo ang kaibigang mambabarang sa probinsya, kaya lumipas pa ang mga araw na para na akong buhay na patay. Nakahiga lang sa kama ko.
Patuloy na naglalabasan ang mga insekto sa iba't ibang butas ng katawan ko, maging sa ilong at tenga. Parang ginawa nilang bahay ang katawan ko. Labas-masok sila, habang ako ay nakatulala na lang. Tubig na lang talaga ang hinihingi ko. Hindi ko na magawang kumain. Mabuti na lang at humihinga pa ako. Binilinan ko lang si Mama na huwag tatanggap ng bisita, lalo na yung mga kaibigan ko. Ayaw kong makita nila ako sa ganoong kalagayan. Ang mama ko at mga kapatid, umiiyak na rin sila at araw-araw naririnig kong pinagro-rosaryo nila ako. Tapos si Mama, nilagyan niya ng rosaryo ang katawan ko. Huwag daw akong titigil sa pagdarasal. Hindi na rin nga nakakapasok si Mama sa trabaho sa sobrang pag-aalala niya sa akin. Nung sa wakas ay dumating na ang albularyo kasama ang kaibigan niyang mambabarang na matandang lalaki, ay hindi na sila nag-aksaya ng sandali. Pinulsuhan ako ng mambabarang at inamin sa akin na oras na lang ang hinihintay at balak talaga ng tumira sa akin na kitilin ang buhay ko. Mukhang malaki ang galit o inggit sa akin nito. Nanlalaki ang ulo ko sa takot. Pero wag daw akong mag-alala. Kaya raw niya akong pagalingin basta magtiwala lang daw ako. Ako naman, tango lang ng tango. Dahil hindi ko na talaga kayang magsalita o igalaw man lang ang mga daliri ko. Daig ko pa ang na-stroke. Kumuha ang mambabarang ng isa sa mga insektong nanggaling sa loob ng katawan ko. Nahirapan siyang hulihin yon kasi parang nakakaintindi ang insekto. Naging madulas ito at umiiwas talaga. Pero nagawa rin niyang ikulong sa dala niyang garapon. Inalog-alog niya yon habang bumibigkas ng isang orasyon. Maya-maya ay pinakita niya sa amin ang pagbabago ng kulay ng insekto. Mula sa pagiging kulay itim ay nagkulay brown ito. Sabi niya kailangan niya yung iuwi dahil meron siyang gagawin doon na siya lang dapat ang makakakita. Tapos kinuha naman niya yung sinulid na dala niya. Hindi yun pangkaraniwan. Nilawayan niya ang sinulid at dinampi niya yun sa bawat bukol na makita niya sa akin. Yun daw ang magsisilbing proteksyon para hindi na pangitlugan ng insekto ang mga bukol ko. Mapipisa na lang daw yun ng kusa hanggang sa mawala. Sinabi ng mambabarang na sila ay may iba't ibang pamamaraan sa pambabarang at meron ding iba't ibang paraan ng panggagamot na taliwas sa kaalaman ng nakararami. Pero mahirap itong iwasan dahil kahit ang taong inosente ay kaya nitong dapuan. Makaraan ang siguro mga 3 o 4 na araw ay unti-unti na ring bumuti ang pakiramdam ko. Ang nakakagulat, nung magaling na ako, pagdungaw ko sa bintana ay nakita ko ulit ang nanay ni Melody na padaan sa harapan namin. Pero sa pagkakataong yun ay hindi siya nakatingin sa akin. Kahit ganon, natakot pa rin ako at agad na sinara yung bintana. Mula sa nakalap na balita ng mga kaibigan ko, nalaman ko na nasa probinsya na pala si Melody. Nagkaroon daw ito ng depresyon mula nang matalo sa beauty pageant, kaya inuwi ng nanay niya sa probinsya. Kaya lumakas ang hinala ko na ang nanay talaga niya ang may gawa sa akin ng barang na naranasan ko. Kung bakit nagpakita ulit ito sa akin nung napagaling na ako ng isa ring mambabarang ay hindi ko alam. Pero yun na ang huling pagkakataon na nakita ko siya. Hindi rin namin nalaman kung saan ba talaga ito tumira ng mga panahon na yon. Mula noon, nawalan na ako ng gana na sumali sa mga pageant. Pero masaya naman ako sa buhay ko ngayon, sa piling ng sarili kong pamilya. Mga kapasta, maraming salamat po sa mga nakinig. Pakilike naman po ang ating video at subscribe na po yung mga hindi pa nakasubscribe. Mga kapasta, pinapabati po ni Ma'am Dominina Pangilinan
Sa lahat po ng mga Triskelion, lalo na po sa mga listeners natin, happy anniversary po, Tau Gamma Pi. 55 na yata? Oo, 55 ngayong taon. Muli po, happy 55th founding anniversary Triskelion Grand Fraternity. At yan lang po ang episode natin para sa araw na ito mga kapasta. Muli po, ako po si Neb Quero. Magandang gabi po sa inyong lahat.